Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's kinakabahan na po itong si Bato de la Rosa. At kung ano-ano na naman ang pinagsasabi. Ha? Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi nito eh. Kasi may balita na mukhang parating na po ang warrant of arrest ng ICC laban dito kay former PNP chief. Kaya naghahanap na naman ng sisi. At kung ano-anong mga sinasabi, mga kababayan. So pakinggan muna natin itong balita tapos pag-usapan natin kung ano yung panibago na naman pinagsasabi nito ni Bato. Mukhang nga isinisisi na naman dito sa gobyernong Marcos kung sakali man na siya ay arestuhin. At meron pa siyang nalalamang mistake. Pakinggan muna natin yung balita. Posible umanong maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa pasaring na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na posible na raw arestuhin ng isang dating police chief noong panahon ng drug war. Para po sa detalye live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, meron na bang reaksyon mula dyan itong si Senator Bato de la Rosa? Ruth, gusto lang daw i-divert ang atensyon ng publiko. Yan ang tingin ni Senator Bato de la Rosa doon sa pagbuhay sa issue ng posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa isa kasing panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niyang posibleng maaresto ang isang senador na dating nagsilbing PNP chief noong panahon ng drug war sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC. Ruth, sabi nga ni Senator Bato, lumang issue na ang tungkol sa arestuhan. Pero bakit daw binubuhay muli? Gate niya, tila nililihis lang daw ng palasyo ang atensyon ng publiko mula sa issue na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First Lady, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Hirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa ngayon, wala naman daw impormasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiruding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant sa kanya lang daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin, Ruth, ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Gawin nila, gawin nila, anong gusto nilang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. Yung ginawa lang kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. Ayaw mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ng panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ruth, natanong din natin Senator Bato kanina, kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng ngang pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Sabi ni Senator de la Rosa, ayaw niya i-telegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posible bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpaaresto, ayaw din daw niyang sagutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Alright, so yan po yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, pag dumating ba yung warrant of arrest ng ICC, anong gagawin niya? Ano pa ba? Di magtatago. Dati pa niya naman sinabi na magtatago siya, hindi siya magpapahuli. Diba? Gagayahin niya si Bantag, si Tebes, si Tebes nahuli na. O si Bantag na lang. Gagawin niya yung ginawa ni Kibuloy, idol niya. Magtatago sa ilalim ng lupa. Kahit naman gawin mo yun hahabulin ka. Si PNP Chief, Torre. Kahit saan ka magtago, gagamitan ka pa ng heartbeat. Heartbeat device para lang mahuli ka. So yan po yung mga pahayag ni Bato de la Rosa na halatang halata na siya po ay kinakabahan na. Kaya kung ano-ano na pinagsasabi. At kapag siya raw ay hinayaan ng gobyerno na dalhin dun sa ICC, isa raw itong malaking mistake. Anong mistake? Paano nga isang malaking mistake yung gagawin ng gobyerno kung ikaw ay hayaang arestuhin ng ICC? Hindi. Ang mistake ay kapag hinayaan kang makatakas at ikaw ay pagtakpan ng gobyerno. Ayun ang mali. Kasi alam ko nung nag-survey dati, majority ng mga Pilipino ay gusto kayong managot dahil sa inyong war against crime against humanity. Mas marami po ang Pilipino na gustong kayo'y managot. Paanong mistake? Ang mistake, kung kayo ipagtatakpan. At magagalit mismo ang mga biktima, ang pamilya ng mga biktima na mahigit 30,000. So, ano pinagsasabi nito ni Bato?
Tapos sinasabi niya na pinag-usapan na naman itong pag-aresto sa kanya ng ICC dahil nga daw may issue dito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Yung issue naman, panay chismis lang. Yung mga bintang, panay fake news. Tanungin nyo si Claire Castro. Nung yung kanina lang, dyan sa press conference ng PCO. O yung press briefing dyan sa Malacanang, kasama yung Malacanang Press Corps. Pinabulaanan. Mismo nga yung Beverly Hills Police Department ang naglabas ng statement na may mga words dun sa peking police report na hindi nila ginagamit sa kanilang lehitimong police reports. So ibig sabihin talagang fake yung police report. At hindi sila daw nagme-mention ng mga names sa kanilang police report. So, etong sino ba to? Si Bobo Tiglaw ba yun? Bobo Tiglaw. O si Bibo Tiglaw ba yun? Sino? Bibo ba yun? Bobby. Kala ko pabibong Bobo yung Si Bobby pala. Si Bobby Tiglaw. Na naturingan pa ng mga journalist. Naturingang dating spokesperson. Tapos ngayon fake news peddler. Nagpapakalat ng fake news. Yung mga fabricated na mga report. Dinagdagan. So, yung sinasabi ni Bato de la Rosa na may issue daw kasi kay First Lady kaya pinag-uusapan na naman ang paghuli sa kanya. Wala yun. Palusot mo lang yun. Natatakot ka lang kasi malapit na talaga dumating. Kaya nga si Trillanes nakangiti na Pansin ko kay Trillanes nakangiti na Kasi talagang sa tingin ko mukhang malapit na talaga ang pag-aresto dito kay Bato de la Rosa. Tapos sabihin niya raw mali daw. At kapag siya'y pinaaresto, anong mangyayari? Magkakagulo ba? Baka kapag ikaw ay inaresto at dinala na rin doon sa dahig, mababaong ka na rin sa limot. Wala naman may kipaglaban sa iyo Yung mga DDS, wala naman magagawa. Diba? So, etong si Bato de la Rosa, sa tingin ko, nagpapalakas na lang ng loob ito. Humihingi ng simpatsya. Akala mo naman, papansinin ka ng gobyerno. Akala mo naman, pagtatakpan ka ng gobyerno. Hindi. Ito nga presidente, former president hinayaan nilang mahuli ng ICC. Ikaw pa? Nako. Kaya mga kababayan, sigurado magtatago ito si Bato de la Rosa. At dito naman sa sinasabi niya na mistake, sa tingin ko hindi po yan pagkakamali. Mas lalong malaking pagkakamali kapag ikaw ay pinagtakpan ng gobyerno. Kami magagalit sa gobyerno kapag ikaw pinagtakpan. Mas gusto namin makita ka na nasa likod ng rehas. Kapag ikaw ay napatunayang nagkasala. Saka bakit takot na takot ka? Kung wala ka naman talagang kasalanan, di ba kung wala ka naman talagang kasalanan, ba't ka matatakot? Di ba? Mas maganda nga yan Ayun yung hinahanap yung due process di ba? Gusto nyo lagi due process. Tapos iiwas kayo sa due process, kayo magtatago. At kung ano-ano sasabihin yung dahilan. Mistake pa yung sinasabi mo ng mistake. Harapin mo na lang, Mr. Bato de la Rosa. Harapin mo yung kaso. Bilang ikaw ay may kamay dyan sa mga nangyaring pagtukhang sa mga kawawang mga biktima ng EJK nung inyong panahon. Nung panahon na tinutukhang nyo itong sinasabi nyong mga nanlaban wherein ang totoo, walang kalaban-laban. Diba? Bato? Tapos, nung mga unang yung mga nakaraan, sabi ni Bato de la Rosa, bakit nyo kami ang pinag-iinitan ninyo? Ba't hindi nyo sampahan ng kaso yung mga pulis? Di ba? Sinabi niya yung dati. Tapos yung mga pulis, yung mga sa tingin ninyong nang abuso doon sa mga kamag-anak ninyo, yun ang demanda ninyo, walang hiya gusto pa na itong ilaglag yung mga pulis na inutusan lamang, sumunod lamang sa kanilang mga utos nung panahon
administrasyong Duterte. Di ba? Meron pang ang reward system eh. So, nako, Bato de la Rosa, malapit-lapit na ang paghuhukom. Kaya nga kinakabahan na etong si Senator Bato de la Rosa. Abangan natin mga kababayan ha, yung pagdating ng warrant of arrest mukhang malapit na. At ayun naman kay Claire Castro, wala pa naman daw silang balita pero hindi naman magkasalita si Lucas Bersamin kung walang ugong. Diba sabi nga nila walang kumbaga may usok, walang usok kung walang apoy. So merong umuusok kasi nga mukhang may apoy. At talaga namang nako, Bato de la Rosa, malapit-lapit na ang makita natin. Hindi naman siguro pupusasan to. Yung pupusasan to Nako. So, yun lang po muna mga kababayan. Abang-abang lang po tayo sa update tungkol dito sa pag-aresto kay Bato de la Rosa sa pamamagitan po ng warrant of arrest galing po sa ICC. Malapit na po yan. Kaya, para po nga sinisilaban ang puwet ni Bato. At kung ano-ano naman ang sinasabi at lumalabas sa bibig na itong dating PNP chief. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to 8 sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.